Iakyat na sa plenaryo ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan ng sapat na numero sa plenaryo para tuluyang ma-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, gaano karaming kongresista sa komite ang bumoto pabor sa impeachment? Jiggy, unanimous yung boto ng 55 miyembro ng House Justice Panel para aprubahan yung committee report at yung resolusyong naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari po yung botohan matapos magdesisyon yung komite na may probable cause o sapat na basehan para i-impeach ang bise noong nakaraang linggo. 4 ang inaprubahang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Una nga riyan yung umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise o unexplained wealth. Pangalawa, yung mali umanong paggastos ng confidential funds. Pangatlo, yung umano'y panunuhol o bribery. At yung pang-apat, yung umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bagong aprubahan yung committee report kanina, inaprubahan din muna ng komite yung motion ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na baguhin yung salitang ginamit doon sa report na tila nagsasabing napatunayan ng komite yung offenses o mga kasalanan ni VP Sara. Paliwanag po ni Jokno, hindi ito tungkulin ng komite dahil probable cause lang yung tinukoy nila. Pinadagdag din ni ML Party List Representative Leila De Lima sa Articles of Impeachment under nga nung unexplained wealth, yung hindi umano pag-divest ni VP Sara sa negosyo niya habang siya ay vice presidente. Para po kay De Lima, kahit isa lang sa Articles of Impeachment na ito ay mapatunayan, sapat na para makonvict at mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Narito po yung kanyang pahayag. Pagdating po, pag makarating na po ito sa Senado at pagkaroon na nga ng trial at during the judgment ng mga judges of the impeachment court, kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at makonvict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office. At Marian, kailan sasalang sa plenaryo itong Articles of Impeachment? Jiggy, inaasahan nga sa May 11 sa susunod po na Lunes nakatakdang isa lang itong Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa plenaryo. Kailangan lamang ng 1/3 na boto para ma-impeach ang bise. Katumbas po yan ng 106 na kongresista. Kapag nakuha ang botong ito, i-transmit o ipapasa na nga yung Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court para gumulong na nga yung paglilitis. Jiggy. At Marian, sa tingin ba ng Justice Committee ay may sapat silang bilang para sa boto sa plenaryo? Yes, Jiggy, actually, ngayon pa lang, inaasahan na ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon na mai-impeach si VP Sara sa susunod na linggo. Sigurado na raw na makakakuha sila ng higit or hindi bababa sa 106 na boto. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung ina-expect ko namin, at the very best, mapantayan ho yung 215 votes in last year's impeachment. Because the Vice President will be impeached. It is certain. Pero Jiggy, ngayon pa lang may ilan ng kongresistang nagpahayag na hindi sila bobotong pabor sa impeachment. Tulad nga po ni Batangas Representative Leandro Leviste at Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Samantala, hindi naman daw dadalo o magpa-participate o lalahok nga sa botohan itong si Caloocan Representative Egay Erice. Naniniwala raw siyang pamumulitika lang ang pagpapa-impeach kay VP Sara. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas. Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on, and impeachment kasi niyan,
Jiggy, sa pagbabalik nga ng sesyon ng Kamara kanina, pinasalamatan ni Speaker Bogie D yung mga komite at chairperson na nagtrabaho sa gitna nga ng congressional break at kabilang na nga riyan si Chairperson Jervy Luistro. Samantala, may mensahe rin itong si Speaker D sa mga aniyay nagtatanim, nagduda sa isip ng taong bayan. Nakikiusap si Speaker D na itigil na ang pagpapakalat ng fake news dahil aniya hindi ito nakatutulong sa pagresolba sa mga problema ng bayan. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.